Kung minsan, dala ng hirap ng sitwasyon ay marami sa atin ang nakakalimot na maging mabuti sa kapwa. Pero may iilan pa rin namang nakahandang tumulong sa isang taong nangangailangan sa kabila ng sarili nilang dinadalang problema. Sila yung mga taong hindi kayang makakita ng taong minamaliit o pinagtatawanan ng iba. Sa kwentong ito ay mapapakinggan natin ang kwento ng isang matandang lalaki na pumasok sa isang supermarket nang walang ibang suot kundi diaper lamang. Ang lahat ay napatingin sa matanda at natawa. Maigi na lamang at tinulungan siya ng isang cashier doon na nagawa siyang sundan hanggang sa madiscover niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang posibleng mangyari. Si Lorenzo ay dumating sa kanyang trabaho ng umaga na yon, dala ang pamilyar na bigat sa magdamag na pagtatrabaho sa supermarket. Ang presensya ay sadyang mabigat habang inaasahan niya ang mahaba na namang nakakapagod niyang night shift. Halos malate na siya sa trabaho ay nagsisimula na noong mag-ayos ng kanyang gamit. Hindi na rin nagtagal bago magdatingan ang unang mga wave ng mga customers. Si Lorenzo naman ay pinapanatili lamang ang positibo niyang pag-uugali. Sa kabila ng pagkahina ng kanyang loob, bunga ng kanyang shift. Sinabi niya na sa kabila ng lahat, ang kanyang trabaho ay labis niyang kailangan para masuportahan ang kanyang pamilya. Pero ang kanyang sandali noon ay nabulabog sa biglang pagdating ng kanyang boss na si Julian na naglalakad papalapit sa kanya dala ang ekspresyon ng pagkadismaya. Lorenzo, wala ka na ba talaga sa tamang pag-iisip? Paano kang nagkamali sa pera? Hindi mo man lang naisip na nagsara ka kahapon na kulang ng 5 sentimo ang kaha. Hindi ito katanggap-tanggap. Malakas na sambit ni Julian kaya naman napatingin sa kanila ang ilang customers na naroroon at ilang staffs. Ang cashier ay napayuko na lamang sa pagkahiya at masinsinang humingi na lamang ng tawad. Pasensya na po sir, hindi na po yun mangyayari ulit. Mahinang tugon ni Lorenzo na walang ibang nararamdaman noon kundi ang pagkatalo at frustrasyon. Galit si Lorenzo sa kanyang trabaho, galit siya sa paraan kung paano siyang itrato dito. Pero ang realidad ng kanyang financial situation ay hindi naglaan sa kanya ng lugar para sa pride o magkaroon pa ng ibang pagpipilian. Ang pagnanais niyang masuportahan ang kanyang anak at asawa ay higit sa lahat. Kaya't kaya niyang tiisin ang lahat para makasiguradong sila ay palaging nasa maayos lamang na kalagayan. Habang lumilipas ang oras ay hindi maiwasan ni Lorenzo ang hindi mapaisip kung saan ba hahantong ang kanyang buhay. Lalo sa bawat sandali ay mas lalo pa niyang inaayawan ang kanyang trabaho. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Posible ba na walang magandang oportunidad ang dumating sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili, kasabay ng pag-aalinlangan na bubuo sa kanyang sarili. Ang paninermon sa kanya ng kanyang boss at paghingi niya ng tawad ay nagreplika lamang sa bawat maling desisyong kanyang ginagawa at ang lahat ng kadahilanang naglagay sa kanya sa ganong punto ng sitwasyon. Naisip na lamang niya ang kanyang 2 taong gulang na anak na siyang dahilan ng araw-araw niyang pagtitiis, kasama rin ang kanyang asawa na walang sawang sumusuporta sa kanya palagi. Ang responsibilidad na maging provider ng kanyang pamilya ay napakahirap at mabigat, pero ito rin ang kanyang pinakamalaking motibasyon. Sadyang alam lang ni Lorenzo na dapat ay may mabago na at ang isipin na yon ang nagiging unang hakbangin niya papunta sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Ang supermarket ng araw na yon ay nagpatuloy lamang ng regular at maayos. Sa kabila ng paninermon kay Lorenzo ng kanyang boss na walang ginawa kundi maghanap ng kahit nakatiting o simpleng pagkakamali, ay hindi lamang nagbibigay tensyon para kay Lorenzo kundi para sa lahat ng empleyado. Malamang nababagsak agad tayo dahil sa kapabayaan mo sa trabaho. Dagdag na sermon kay Lorenzo ng kanyang amo. Pagkatapos ay umalis na ito para bumalik na mag-isa sa kanyang opisina. Ano pa namang klase siya? Halos patayin na natin ang sarili natin dito. Pagkatapos ay wala siyang ibang gagawin kundi ang magreklamo at manermon ng manermon. Komento ng isang empleyadong naroroon. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari ang naranasan ng lahat. Nakapagsimula ng bulong-bulungan sa loob ng supermarket na kumuha din ng atensyon ni Lorenzo. Isang ang kakaibang pangyayari ang nagpasimula ng pagtatawanan. Baliw ata yan. Baka nakawala sa mental. Sambit ng isang customer habang ang iba naman buong natatawa ay nagsasalita pa ng panlalait. Si Lorenzo naman ay iniwanan na muna ang kanyang post para alamin kung ano ba talaga ang pinagsisimula ng kamusyon at pagtatawanan ng lahat. Si Lorenzo ay mapapaharap sa isang eksena na kailanman ay hindi niya inaasahang masasaksihan.
isang matandang lalaki na may ekspresyon ng pagkalito at pagkabagabag, ay naglalakad sa loob ng supermarket na walang ibang sinusuot kundi ang diaper lamang. Ang pagkahina at pagkawalang laban ng lalaking yun ay napaibabawan pa ng panlalait at pagkawalang respeto mula sa isang lugar na napupuno ng mapanghusgang mga tao. Si Lorenzo naman ay hindi rin nakatiis. Napagtanto niyang hindi niya kayang basta tumayo na lamang at walang gagawin habang pinagmamasdan ng di makataong ginagawa ng iba. "Huwag niyong tawanan, hindi yan tama." Biglang pananalita ni Lorenzo sa may kalakasang boses para malabanan ng malakas na pagbubulungan niyang naririnig. Pero mukhang walang kahit sino man doon ang nagnanais na makinig sa kanya at nagpatuloy lamang sila sa kanilang panlalait sa matanda. Sino kayang nagpatakas sa matanda na yan? Dapat ibalik sa mental yan. Ang eksenang nasaksihan ni Lorenzo ang nagsasalaming sa pagkakamali at kakulangan ng empatsya na siyang namamayani sa mundo ngayon. Isang masakit na katotohanan, kayang gawin ng isang tao para lamang sa kaunting kaligayahan. Habang pinagmamasdan ni Lorenzo ang matandang lalaki, mukhang naguguluhan at walang magawa. Kinakailangan na ni Lorenzo na kumilos at mag-isip ng paraan, dala ng awa at respeto niya sa matandang lalaki. "Tama na! Tama na ho! Huwag naman kayong ganyan sa matanda. Pakiusap." Pagtatanggol ni Lorenzo sa matanda, kahit pa wala namang halos nakikinig sa sinasabi. Dahilan para makaramdam siya ng magkahalong determinasyon at kalungkutan. Ito ay hindi isang magandang sandali lalo na para sa matandang lalaki. Pero para kay Lorenzo na napapaharap ngayon sa isang bagay na kanyang pinagpipilian kung ano bang klaseng tao ang gusto niyang maging sa mukha ng kawalang hustisya. Matapos ang insidente na siyang kumuha sa atensyon ng lahat na habang namimili ay nagpapatuloy pa rin sa panlalait nilang tingin at pagtatawanan. Habang ang matanda naman ay tila walang kaalam-alam na siya ay nakadiaper lamang. Walang ni sino man ang lumapit sa matanda, sa halip ay patuloy lamang nila itong ginawang biro. Ang matanda ay nakakuha na rin ang kanyang mga nais na ipinamili at mapunta ito sa pila ay walang sino man ang nais na tumulong dito. Kaya naman si Lorenzo ay gumawa ng sarili niyang paraan para makatulong, dala ang empatya at pagkarespetong namamayani sa kanyang puso. "Kung pwede po sana, baka pwedeng paunahin niyo na muna yung matanda," sambit ni Lorenzo para mapagbigyan na nila ang matanda kahit sa ganong paraan man lamang. Ilang sandali pa ay nagbigay daan na rin ang mga tao sa matanda. "Yes sir, hayaan niyong tulungan ko na kayo dito sa groceries," sambit niya sa matanda na nagpapakita ng kabutihan na karapat-dapat lamang para sa lahat. Kontra sa maaaring asahan ng iba ay mukhang ayos naman ang matanda na waring walang bakas ng demensya o pagkalito. "Salamat, maraming salamat," wika ng matanda habang si Lorenzo ay inaayos ang lahat ng kanyang pinamili, dala ang ekspresyon ng pagkainteres, kaya't siya ay napatanong, "Ayos lang po ba kayo? Ako na po ang humihingi ng tawad sa pag-uugaling ipinakita ng ilan kong katrabaho." Paghihingi ni Lorenzo ng tawad, dala ng kanyang tunay na pag-aalala sa matanda. "Walang problema yon. Maraming salamat." Kalmadong muli ang matanda, kalmado sa kabila ng panlalait na kanyang nararanasan sa kanyang paligid. Matapos magbayad sa kanyang pinamili ay agad na ring umalis ang matanda. Maya-maya pa, dala ang masamang ekspresyon ay lumalakad na naman papalapit si Julian kay Lorenzo para ito kumprontahin. "Lorenzo, ano na naman ba ang ginawa mo? May nakapagsabi sa akin na hinayaan mong makalampas ang matandang lalaki na nakadiaper lang sa pila ng mga customer." Pasigaw na paninermo ni Julian na sadyang pumukas ng atensyon ng lahat. Si Julian ay hindi naabutan ng matanda kundi narinig na lamang ang tungkol dito mula sa ilang customers at empleyado. Pero may preference siya. Isang matanda, pangangatwira naman ni Lorenzo gamit ang kalmado niyang boses para may pagtanggol ang kanyang sarili. "Trabaho mo ba yon? Kung talagang gusto mo ng matanda na yon, pwede siyang magpunta sa preferential queue. Wala ka talagang alam, mangmang ka." Hindi na rin nakayanan ni Lorenzo ang kanyang nadidinig. Ang bawat salitang binibitawan ni Julia ay nagmistulang malakas na suntok para kay Lorenzo na halos manginig si Lorenzo sa galit hanggang sa hindi na talaga siya nakapagpigil. "Alam mo Julian, iritang-irita na ako sa'yo. Ayoko na sa trabahong ito at masyado kang ignorante." Malakas na turan ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay napupuno ng pagkagalit
Dala ang lakas ng loob at pagtitimpi na napakatagal niyang pinagtiisan. Matapos pagsalitaan ng kanyang amo ay tumindig na si Lorenzo sa kanyang post ay agad nang umalis. Ang mga naroroon naman ay nagulat sa ginawang yon ni Lorenzo na maging si Julian ay halos hindi ito mapaniwalaan. Ang magandang hangin sa tanghali ang siyang bumati kay Lorenzo pagkalabas niya ng store. Matapos ang naging mainitan niyang naging pagtatalo sa kanyang amo, kaya naman ang tensyon ay nag-umapaw na naman sa kaisipan ni Lorenzo na halos lamunin siya ng pagkabagabag. Paano ako ngayon nito maghahanap ng mapapasukang trabaho? Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. At nang sandaling yun ay bigla na lamang natanaw ni Lorenzo ang matandang lalaking naka-diaper na kanyang pinauna sa pila kanina at tinulungan. Naglalakad sa kabilang gilid ng kalsada. Dala ng labis na pagka-interes ay napagdesisyonan ni Lorenzo na masundan ito. Marahang naglakad si Lorenzo. Sumunod lamang ng sumunod sa matanda. Tinatansya ang bawat mabagal nitong paghakbang. Ito ay isang sandali ng pagbabago. Hindi lamang sa kanya kundi sa kanilang dalawa. Waring ang pagtatagpo ni Lorenzo at ng matanda ang siyang makapaglalaan kay Lorenzo ng tulong. Labis-labis ang naging interes ni Lorenzo at pag-aalala. Bumibilis at walang pagod ang matanda sa paglalakad. At dahil sa ayos ng matanda na naka-diaper lamang, maging ang mga tao sa kalsada ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya at magbulungan. Kaya naman tinakbo na ni Lorenzo ang matanda para harangin. Pasensya na po. Ito po itay. Isuot niyo po muna itong coat ko. Masyado pong malamig ang panahon. Napupuna rin kasi ni Lorenzo ang kawalan ng proteksyon ng matanda sa lamig at nanginginig na rin ang tuhod. Agad ibinalot ni Lorenzo ang coat sa nakalabas na katawan ng matanda. Nang gayon din ay hindi ito magkasakit. Salamat ulit. Napakabait mo naman talaga. Wala pong problema sir. Yan lang po ang maitutulong ko. Ihahatid ko na po kayo pauwi kaysa naman maglakad kayo ng mag-isa. Pag-aalok ni Lorenzo at ang matanda naman napatungo na lamang bilang pagsang-ayon. Pinapasalamatan niyang muli at habang naglalakad si Lorenzo kasama ang matanda ay wala munang ibang pumupukaw sa kanyang atensyon kung saan ang ilang personal niyang problema ay naging pangalawahin na lamang. Anong pangalan mo sir? Pagtatanong ni Lorenzo, nagsusubok na mapasimula ng pag-uusap. Sinusubukang kilalanin ng lalaki, kanya itong matulungan pa. Ang ngalan ko ay Arthur. At ikaw naman ay si? Ako nga po pala si Lorenzo. May ngiti niyang tugon. Pasensya na po sa pagtatanong ko pero ano po bang nangyari? Bakit po naka-diaper lang kayo? Si Arthur ay napagbuntong hininga na lang bigla. Dinadala ang isang istorya na ayaw niya sanang mabanggit pa. Ikaw talaga iho. Kung minsan ay pinipilit ka ng buhay na gumawa ng kakaibang mga bagay para alamin kung may mababago ba o may pagbabago bang nangyayari sa mundo. Hindi naman yun naunawaan agad ni Lorenzo. Sa halip ay nakadama siya agad ng magkahalong pagka-interes at respeto sa matandang kanyang kasama. Tinanong na lamang ni Arthur si Lorenzo kung bakit siya umalis ng market, kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko na ho kasi kayang pakisamahan ang amo ko. Masyado siyang ignorante at kulang sa tamang pag-uugali para sa lahat. Na halos na bankrupt na ang market pero wala siyang anumang nagagawa para makatulong kundi ang manermon lamang ng manermon. Ano naman ang gagawin mo kung kaya mong baguhin yon? Muling tanong ng matanda. Dito sinabi na ni Lorenzo ang mga posibleng plano na matagal na niyang isinasa isip. Kung paano niyang tratuhin ang lahat sa paraang nararapat at kung paano niya maibabalik ang maayos na kaayusan at magandang kita ng market. Nakatulad ng pangmalakasang panahon ito dati. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ay nalalapit sila sa tahanan ni Arthur. Pagkarating sa destinasyon ay bigla na lamang naramdaman ni Lorenzo na waring pamilyar sa kanya ang lugar. Ang mga kabahayan dito, mga kalsada at kaayusan ng mga hardin ay labis na nanginginig ang kanyang katawan. Hindi sa lamig kundi sa isang malalim na dahilan. Sa harap ng tahanan ng matanda, si Lorenzo ay napahinto na lamang, napatulala sa pagkagulat. Sa harap niyang nakatindig ang malaking tahanan ng kanyang amo na si Julian. Isang revelasyon na tumama sa kanya sa puwersa na para bang isang bagyo. Paano itong posible? Ano ang nangyayari? Ang cashier ay napatahimik na lamang.
natameme sa isang gilid. Pilit pa ring inuunawa at binibigyang kasagutan ng lahat ng nangyayari. Bukod sa pagiging cashier, ang kanyang amo ay nagagawa din siyang utusang gumawa ng ibang gawain gaya ng personal deliveries na wala sa kanyang trabaho. At ngayon habang nasa harap ng malaking bahay ng kanyang amo ay parang binabalot ang cashier ng makapal na hamog. Nang si Lorenzo ay hindi na talaga nakapagsalita, ay sinabihan siya ni Arthur na maghintay lamang ng sandali. Agad ay kumuha ang matanda ng cellphone kung saan meron itong tinawagan, habang si Lorenzo naman ay pinagmamasdan lamang siya. "Halika dito, kailangan nating mag-usap." "Ngayon na," sambit ng matanda sa kanyang kausap sa kabilang linya. At wala pang ang 10 minuto nang isang kotse ay biglang pumarada sa harap ng bahay. Ang bumaba sa kotse na yon ay walang iba kundi ang amo ni Lorenzo na si Julian. Nasusurpresa at nalilito. "Anong tinatayo mo sa harap ng bahay ko? Anong ginagawa mo dito?" Sambit ni Julian sa kanyang kareresign lamang na cashier na nakatayo lamang at patuloy pang nananahimik. Maya-maya ay lumabas na si Arthur na umawat sa kanilang usapan. "Manahimik ka, Julian," sambit ng matanda ng may otoridad na nagpaatras din maging kay Lorenzo. Nasorpresa sila sa biglaang pagtaas ng boses ng matanda at dito na nga nagsimula ang seryoso nilang pag-uusap. Matapos ipakilala ni Arthur ang kanyang sarili bilang ama ni Julian at ang siyang tunay na may-ari ng supermarket, ang boses ng matanda kahit nakalmado, dala ng bigat ng otoridad niyang hindi makakayanang hamunin ni Numan. "Alam mo ba na pumunta ako sa supermarket ng nakadiaper lang? At walang sino mang tumulong sa akin doon o nag-alala man lamang bukod dito sa cashier mo na si Lorenzo. At saka ano bang pinag-uusapan natin kahapon? Di ba sabi ko sa iyo na ayusin mo ang mga empleyado mo na makisama at maging mabuting tao para sa lahat nang mas pasukin tayo ng customers?" Ang naging tugon naman ni Julian sa kanyang ama ay waring pambatang dahilan lamang para madepensahan ang kanyang sarili. "Pero dad, mga mangmang sila." Si Arthur naman ay mas nagalit sa kanyang anak na kailanman ay hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. "Ikaw ang mangmang, hindi mo kayang pamahalaan ng maayos ang supermarket ko sa puntong halos magsara na ito sa pagkalugi. Pagkatapos ay ganun pa ang pag-uugali na ipinapakita mo sa iyong mga empleyado." Si Arthur ay napatingin ng seryoso at masama sa kanyang anak bago sambitin ang huling salitang nais niyang sabihin. Ang tensyon sa paligid ay labis na naging mabigat. "Simula ngayong araw ay tanggal ka na sa posisyon mo, Julian. Habang ikaw naman iho, ikaw na ngayon ang magiging bagong manager at tagapamahala ng supermarket." Ang pagkagulat sa sinabing revelasyon ng mismong may-ari ng supermarket ay labis na nagpahinto lamang kay Julian, maging kay Lorenzo. Ang mga mata ni Lorenzo ay napanganga na lamang. Sinusubukan niyang magsalita pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Maging si Julian ay nabagabag sa sinabing iyon ng kanyang ama. Si Julian para sa parte na iyon ay labis na nagagalit. Ang kanyang itsura ay mababakasan mo ng ekspresyon na wari mong nagagalit ng sobra. Sadyang hindi pa rin siya makapaniwala. Sinubukan niyang makipagtalo at magprotesta pero hindi siya hinayaan ng kanyang ama. "Hindi na, Julian. Maraming pagkakataon na akong ibinigay sa iyo para mas ma-improve mo ang iyong karakter. Oras na ito para magbago." Ang desisyon ay naging huli. Pinapakita ni Arthur na wala nang mababali sa kanyang sinabi at wala nang kukontra pa sa kanyang napiling desisyon. Walang ibang masusunod kundi siya lamang, kaya't walang nagawa si Julian kundi ang sumunod at tanggapin na lamang ang sinabi ng kanyang ama. Sa sumunod na araw, ang atmosfera sa market ay nakargahan ng enerhiya, dala ng antisipasyon ng isang importanteng anunsyo. Ang staffs at customer ay nararamdaman na may mababago na sa simula ng araw na yon. Pero wala ni isa man sa kanila ang nakahula kung anong pagbabago na yon na darating. Si Lorenzo kasama ang may-ari na si Mr. Arthur ay pumasok sa establishmento. Dala ang tindig na nagpapakita ng magkahalong determinasyon at pagkakaba. Ang pagbubulungan ay bigla na lamang nahinto sa pagdating ng dalawa. Ang mga tao doon ay napapatingin na lamang sa kanila ng may pagka-interes at ang ekspresyon nila ay napalitan bigla ng pagkagulat dahil sa eksenang hindi nila maipaliwanag. Nagawa na rin siyang makilala ng mga staff doon at ilang mga customer na unang nakakita sa kanya. Ang lalaking iyon ay nagpakilala na sa lahat bilang si Arthur, ang ama ni Julian
at ang tunay na may-ari ng supermarket. Nais kong sabihin sa inyong lahat na simula sa araw na ito, si Lorenzo na ang bago niyong manager. Ang revelasyon na ang lalaki, ang cashier na dati nagagawang maliitin at pahiyain ng iba, ang siya ngayong magiging tagapamahala ng establishmento na labis na nagpasorpresa sa kanya at kanyang ipinagpapasalamat. May ilang empleyado na nagkatinginan, waring hindi nagustuhan ang bagong order na sinabi sa kanila. Gayunpaman, si Lorenzo ay naging handa sa tulong na rin ng pagsuporta ni Arthur. Nagawa niyang palawakin ang kanyang pag-iisip para maiangat muli ang supermarket. Inayos niya agad ang lahat ng mabuti sa kapwa, lalo na sa may kapansanan o matanda, na mabigyan natin sila ng maayos na customer service. Ang panibagong yugto ng buhay ni Lorenzo at ng supermarket ay ganap nang nagsimula. Makalipas naman ang ilang linggo at buwan ay naging maayos na ang supermarket dahil sa magandang pamamalakad ni Lorenzo at pamumuno sa kanyang mga empleyado. Dahil sa kanyang karunungan, ang market ay nagbago na at marahan na ring nagiging matagumpay. Malinis na ang lugar, laging puno ng bawat stocks, at ang mga empleyado ay laging sumasalubong sa mga customers ng may ngiti at mabuting gawa na nagre-resulta sa positibong atmosperang namumuo sa kanilang paligid. Ang pagbabago ay hindi lamang naging kapakinabangan para sa customers kundi napalawig din sa moral ng mga staff. Sa ngayon ay magagawa na ni Lorenzo na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya dahil sa isang posisyon na hindi niya inaasahang may pagkakaloob sa kanya kahit na kailan. Pero sadyang mabuti ang Diyos sa mga taong may mapagmahal sa kapwa. Nang dahil sa mabuting gawa ay mabibigay na nga ang buong pangangailangan ng kanyang mag-ina at mabigyan na sila ng magandang kinabukasan. Ang ginawa niyang yon ay labis niyang ipinagpapasalamat na nagpapakita lamang na ang mabuting gawi sa kapwa ay magsusukli sa kahit kanino man ng magandang biyaya.